Paliko-likong daan, sira-sirang kalsada, at mahigit 2 oras na biyahe mula sa city proper ng Cagayan de Oro. Ito ang kailangang lakbayin upang maabot ang pinakadulong barangay ng CDO, ang Barangay Besigan. Sa malayong barangay na ito, nakatira ang isa sa pinakaunang Higaonon Path Civic Scholar na nakapagtapos ng kolehiyo. Tara at kilalanin natin si Orlan Jun Socongan, 23 taong gulang, isang BS Criminology graduate mula sa Higaonon Tribe. Pang-10 sa 11 magkakapatid si Orlan Jun Socongan. Bata pa lang ay nasubaybayan niya na ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya. Ang kanyang tatay ay isang magsasaka, habang ang kanyang mga kapatid ay may sari-sarili ng pamilya. Bagaman nagtutulungan ang pamilya Socongan na maitaguyod ang pag-aaral ni Orlan sa mataas na paaralan, hindi pa rin ito sapat upang masustentuhan siya. Bayan pag-eskwela ni John, sampal ko sa katawan na pagtalaan ako pagkawad doon. Naningkamot ko gyapon sa pagtabang kanya aron makatapos yung pag-eskwela. Gikan mapamatay akong asawa, elementary pa si John. Pagkawala na siyang mama, ako ray isa nga nagkamot. Aron makabot niya ang pangandoy niya sa iyang kinabuhi. Sa paglaki ni Orlan at pagtungtong sa kolehiyo, bitbit niya ang iisang pangarap, ang maiangat sa laylayan ang pamilya nang mabigyan sila ng mas maaliwalas na buhay. Si Orlan John, gyud nga akong isuon, ma-describe gyud nako si Orlan John kay God-fearing gyud siya. May nadukon sa Ginoo, buotan. Unya kanang nasa self confidence sa iyang kaugalingon, maayo sad siya og utok. Ngun pa man si Orlan John kanang mga matinabangon gyud si John og maayo siyang leader dinhi sa community sa Bisigan. Ingon pa man si Orlan John daga na siya kanang natabangan, it's because kuan man gyud siya sa simbahan. Mao nang si Orlan John, nagpasalamat gyud ko na Orlan John nga inana siya kabuutan nga bata. So kadpag gyud sa una hangtod karon mo na thank you Lord nga inana siya nga buutan gyud kay siya nga bata. Hanga ang pamilya sa scholar dahil noong 2016, sa gitna ng malaking dagok na kinaharap ng pamilya, ay nanatili itong matatag. Namatay ang ilaw ng tahanan ng pamilya Socongan. Ngunit kahit ganito man, hindi na panghinaan ng loob si Orlan na magpatuloy. Ang may istorya lang nako kang Orlan John. Si Orlan John, talented nga bata. Then, bisan pa og wala na among ginikanan, naningkamot gyud siya nga makahuman og eskwela. Then, sa iyang pag-eskwela, gadugay siya sa Cagayan, bisag wala mi nga nag-guide sa iya, aya rag makauli siya diri ug si Papa. Dako kay saludo nako sa iya kay nakagraduate gyud siya. Bisan walay nag-guide sa iya nga ginikanan nga tuwa sa CDO. Kay layo man mi sa iya. Bukod sa pagiging isang mabuting anak at kapatid, isa rin si Orlan sa mapapalad na estudyanteng higaonon ng Bisigan na nakatuntong sa kolehiyo. At sa bawat estudyanteng nakakapagkolehiyo ay ganoon na lang ang galak ng buong tribo. Unang-una, ang Higaonon tribe, usa siya ka lingwahe nga among gihuptan karon hangtod nagpabilin kana. So, tribo nga pinulungan ang Higaonon nga tribe. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga taga-Bisigan. Bilang mahirap ang akses sa mataas na paaralan mula sa barangay at dala na rin ng kahirapan, madalas ang mga kabataan dito ay hindi na lang nagpapatuloy sa kolehiyo. Ang sitwasyon karon dinhi sa mga kabataan dinhi sa Barangay Bisigan, una, doon ay pipila lugar nga nang-eskwela, pero doon na po'y pipila nga wala maka-eskwela tungod sa kakulangon lugar sa financial support. So, usa gani kini nga among problema dinhi ang Bisigan kay doon ay mga interesado mga eskwela, pero ang nakita namo din lugar nga dili gyud lugar kalikayan kini ang pagsuporta sa financial lugar silang pagtuon.
O labaw sa tanan lugar akong isulti nga ang kahimtang karon sa Bisigan galisod pa gayud. Napa siya sa mga pila ka porsyento lang. Lugar unya dayon dunay nakahumana pero dili pa gid tanan ang unsa ni nakahuman tungod lagi niining kalawadon nga atong gisagubang karon. Dagdag pa ng datu, kadalasang pumapasok bilang construction worker ang mga binatilyo habang nag-aasawa naman kaagad ang mga dalagang hindi na magkokolehiyo pagkatapos makuha ang diploma sa high school. Isa si Orland sa biktima ng kahirapan. Isa siya sa daan-daang kabataang porsigidong makapag-aral, ngunit napagkaitan ng pagkakataong makapasok sa kolehiyo. Yung nakapagtapos ako ng pag-aaral sa high school, may plano na talaga akong mag-undergo ng college. Kaya nga, noon, nag-alala ko kung makakaya ko ba. Kasi hindi ko makakaya pag walang sponsor, walang magbabayad. Kasi sabi ko nga, hindi kaya ng aking mga magulang na tustusan ang aking pangangailangan na pagbayaran yung tuition ko at even yung allowances ko. Isa talagang struggle sa amin yung finances. So hindi kami makapag-aral basta-basta pag walang sponsor. At yun, kaya nagpatuloy ako dahil sa PAPSIPIC na nabigyan ako ng confident to pursue my dream, which is to graduate and to have a stable job. So ganyan. So kaya nagpatuloy ako ng pag-aaral kasi hindi ko rin gusto na maranasan ang naranasan ng aking mga magulang. Ang hirap, dugot pawis binibigay upang makuha lamang yung araw-araw na pangangailangan. Mula sa isang imposibleng pangarap, naging malinaw na katotohanan ang makapagpatuloy si Orland sa kolehiyo. Kilala ang ating scholar bilang masipag, mahusay at aktibong estudyante sa Capital University. In terms of performance to class, si Orland is nagpe-perform talaga siya sa klase. Makikita naman namin po as faculties na nag-i-excel siya sa klase because as we can see that he really studied in advance when there will be a topic will be given prior to next discussion. Si Professor Daryl Garcia ay advisor ni Orland sa Capital University. Nasubaybayan niya kung paano maging student leader ang ating PAPSI scholar. Dahil bukod sa pagiging mahusay na estudyante sa Capital University, isa ring aktibong miyembro si Orland ng Brigade Corps of Cadet Officers. Sila yung mga student leaders na nag-guide sa lahat ng juniors coming from first year to fourth year. So si Orland Supungan, exam na nag-excel siya sa klase, yung position niya sa Brigade Corps of Officers is siya yung second battalion in command. Isa pa sa mga saksi sa naging paglalakbay ng ating higaonan scholar ay si Miss Donna de la Peña, ang Satellite Office Head ng PAPSIPIC Cagayan de Oro. Si Miss Donna ang naging pangalawang nanay ng ating PAPSIPIC scholars. Si Orland, nakilala ko through Secretary Ravenera before ng CDA. So, pinakilala din siya ng mga IP leaders kay Sir Ravenera. Parang in-endorse sila kasi sila yung sa community nila, sila yung kasama dun sa grade 12 na nag-graduate na potential na mag-college students sila, magpurso ng college na degree nila. Through the 4 years na naging scholar siya ng PAPSIPIC, matyaga talaga siyang mag-aral, pursigido siya, responsable, and then may sense of leadership siya. Pinoprove niya talaga sa atin na yung mga higaunon may chance na matupad yung mga dreams nila, maging proud din yung community sa kanya na maging isa sa mga first na makapagtapos ng kolehiyo dun sa lugar nila. Hindi lamang si Orland ang natulungan ng PAPSIPIC upang mabigyan ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Isa siya sa 8 scholar ng kooperatiba na kabilang sa pinakaunang batch ng PAPSIPIC scholars mula sa isang komunidad ng Indigenous Peoples Group.
Hi, I'm GB Martin Dagunlay, currently taking the Bachelor of Science in Criminology at Pinmas UC, and now I'm member of the Higaonon tribe. I am Wendy H. Tumapon, 22 years old. I live in Dansolihon, Cagayan de Oro City, and my school is from Pinma Cagayan de Oro College. Magandang araw. Ako nga pala si Angel P. Akulan, nag-aaral sa Liceo University. Ako po si Adrian Itmagay. Nanggaling po ako sa Capitol University at ngayon po malapit na po ako mag-graduate. At ako po ay bunso sa aming magkapatid. Isa po akong membro ng Indigenous People, Higaonon. Kasama si Orland, naging tulay rin ni na JB Dagunlay, Wendy Tumapon, Angel Akulan at Adrian Magay ang PAFCPIC Scholarship Program upang mapalapit sa kanilang mga pangarap. Actually, malaking tulong po yung PAFCPIC po sa amin. Kasi in terms of school expenses, tulad ng mga tuitions po namin, school books and uniforms, sagot po lahat yan ng PAFCPIC po. Kaya malaking tulong po ang PAFCPIC namin sa lahat ng pangangailangan namin, lalo na yung monthly allowance namin na naging source of income namin para makatawid o makapag-aral araw-araw kahit na yung school namin ay malayo po sa amin. Ang PAFCPIC sobrang laking tulong sa amin kasi from allowance, tapos nakabili kami ng mga gamit namin sa pag-aaral. Like sa akin, nakabili po ako ng second-hand laptop. Ipon po ako para makabili po ako kasi kailangan pag college ka ng laptop. So, nahihiya po ako kasi from the start po is nanghiram lang ako sa mga kilala ko na may laptop. Hindi lang mismong mga scholars natin ang natulungan ng PAFCPIC Scholarship Program, kung hindi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Madalas sa kanila ay hinahati ang allowance na nakukuha upang magbigay ng pambaon sa mga kapatid o pambili ng bigas. Sa allowance namin nakapagtulong din siya sa araw-araw namin na kailangan sa bahay. Kasi sa aming bahay, mahirap, walang trabaho si Papa. Minsan sa isang buwan, makapagkarabis po kami ng saging, gulayan. Pero hindi yan sapat para sa amin na kapabila kasi marami kami. 5 kaming nag-aaral, yung mga kapatid ko 4 na nasa elementary at sa high school. Kaya sabi ko sa magulang ko, wag na yung problemahin kasi sobra po yung allowance ko every month. Sabi ko, minsan nga nasasabi ko, nagbibigay naman ako ng sa kanila, ng bigas. Dahil po sa PAFCPIC, yung nakapag-provide din po ako para sa pamilya ko. Binibigyan ko ng allowance minsan yung mga kapatid ko, kahit onte, pero nakikita kong masaya yung mga magulang ko na kahit sabi nga nila sa akin dati, unfair daw po kasi hindi sila yung nakapagpaaral sa akin. Pero sabi ko sa kanila, sila din po yung naging dahilan kung bakit narating ko yung pag-aaral ko, yung nakapag-kolehiyo ako. Bilang parte ng Indigenous Peoples Group, madalas na nakararanas ng diskriminasyon ang ating mga scholar. Ngunit ganon pa man, taas noo pa rin silang humaharap sa mundo ng may dangal dahil nirerepresenta nila ang kanilang Higaonon tribe. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay rin ng kanilang tribo. Bilang isang membro ng IP, malaki po ang aking pasasalamat na ako po ay graduate na upang makatulong sa aking kapwa Indigenous people at makatulong po ako sa aking komunidad sa pamamagitan ng pagbigay ng mga payo sa kanila kung ano ang dapat gawin pag may maharap sila na problema. Kadalasan po ay dinidiscriminate po sa paaralan po namin sa mga kaklase dahil saan daw kami galing, ano daw ang mga pinagsasalita namin, ano daw ang aming tradisyon. Nang maging parte ng PAFCPIC Scholarship Program ang mga scholars, ay nagkaroon ng katiyakan ang kanilang kinabukasan. Kung dati ay may agam-agam at pag-aalinlangan sina Orland, JV, Wendy,
Angel at ang ibang scholars na matapos ang kanilang minimithing college degree, ngayon ay nagkaroon ng kasiguraduhan. Bilang pangalawang ina ng mga scholars, ang tanging hangad ni Miss Donna ay kanilang tagumpay sa buhay. For the scholars natin na mga higaunon, I wish talaga na matapos sila ng pag-aaral nila. So para na rin siyang nakapagtapos na rin ako ng mga anak ko. Parang ganun na rin yung feeling mo. So kahit hindi ko sila kaano-ano, pero nakikita mo kasi yung hirap ng sitwasyon nila. Though kahit pa smile-smile lang sila, pero mahirap yung pinagdadaanan nila. So I hope talaga na matapos yung pag-aaral and then makapaghanap sila ng mga trabaho para eventually may taguyod nila yung kanya-kanyang pamilya na matulungan yung mga parents nila na hindi na talaga sila na andun lang sa bukid, nagpa-farming, so may iba na silang pagkakaabalahan. And maging inspiration din sila sa mga kapwa nila higaunon. Ika-23 ng Hulyo 2023. Ito ay espesyal na araw sa pamilya Sokongan. Sa wakas, tatanggapin na ni Orland ang kanyang college diploma. Pag naibawan na ako nga si John, nakagraduate na, walay kuan ang akong wala na ako'y masabtan sa akong gibati nga ingana siya nga naka-graduate na gid siya nga sa sakripisyo tungod sa among kalisod. Wala niya nagibali ang iyang kuan sa iyang kaugalingon nga makagraduate gyud tungod kay maoy iyang gibasihan ang among kalisod mo siguro nga ingana gid siya. Naningkamot siya sa iyang kaugalingon nga kung ano siya dinhi musulti sa ako nga makita niya sa amoa nga wala nakahuman og eskwela nga grabe kalisod. Ingon siya sa amoa nga puhon mo tabang siya sa amoa ug sa uban namo nga managsuon. Bayan pag-graduate ni John, kinsa may dili malipay nga ginikanan. Gikan sa pagkaroon na kagarat man siya sangko sa langit akong kalipay tungod sa among pagkawalan. Tuod lang, sa tinuod lang yun, gahilak mi tungod kay first time in history lugar ang Pacific nga nagtabang kaniya lugar wala gyud magmakawang lugar sa pagsuporta bisan pa tuod nga in panahon nga wala gyud siya do nga pankamot siya nga asa siya makakuha gyud og para lang lugar nga iyang magamit pud si adlaw ni nga pagtuod para lang makabot niya ang iyang mga pangandoy. Kami bisag wala mi makahuman apan sama nga nakahuman kami tungod kay si Orland John naa siya nakahuman gyud siya ang pagtuon. So garbo namong tanan dinhi sa Barangay Bisigan og iyang mga parinti nga kini dili na mo kabayran dili po na mo matukib ang iyang pagpaningkamot uban sa suporta sa Pacific nga gisuportahan siya para gyud niya makabot ang iyang pangandoy. Salamat kayo. Para kay Orland, mensahe ko lang sa kanya na may makapag-take siya ng board exam, pumasa siya, matulungan niya yung father niya, yung mga kapatid niya, at kung ano pa man yung dreams niya, na maabot niya yon. Eventually, magiging proud yung whole community sa kanya doon, sa Bisigan. Ngayong graduate na ako, inaalay ko ang tagumpay ko sa aking pamilya dahil alam ko at alam nila ang aming paghihirap. Inaalay ko to sa kanila dahil gusto ko makatulong talaga sa aking pamilya. And also, this success is I want to dedicate to the community, especially here in Barangay Bisigan for the indigenous people, because to become inspiration to them that poverty is not the hindrance to success. Marami kasing mga institusyon, isa na ang PAPSIPIC na isa itong naging solusyon upang makamit ang aking pangarap. Ang pagtatapos ni Orland ng BS Criminology ay hindi lamang tagumpay ng kanyang pamilya, kung hindi tagumpay ng Barangay Bisigan at ng lahat ng mga miyembro ng Higaonon Tribe. John, ang ako, kung kay ginikanan ko, nalipay ko kay nakagraduate ka, aron makatabang ka sa imong ginikanan. Labaw sa tanan kita kag trabaho, ang imong mga ito ang tabangan. Labaw na ako, karon nagluyan ako. Kaya
Sabi mo, John, pag-aralit ka, kay naluyan ka sa Ginoo. Labaw sa tanan, John, pagbinutan. Pagbinutan, kay naluyan ka sa Ginoo. Mabot nimo ang imong pangandon sa imong kinabuhi. Bagaman abot langit ang galak ni Orland, kanyang pamilya at ng buong Higaonon tribe dahil sa tagumpay ng ating scholar, may mga pangamba si Orland sa bagong yugto na haharapin niya sa buhay. Ngayong graduate na ako, excited, but meron ding something na maliit na takot kasi alam ko na kahit na pag-graduate ka na, kailangan mo pa ring i-take yung mga requirements para to become eligible to have a stable job. So, pero malaking pasalamat ko talaga dahil kahit sa hirap, nagawa ko pa rin tapusin ang aking kurso bilang isang BS Criminology. Ang plano ko ay, dahil nakapagtapos na ako ng kursong Bachelor of Science in Criminology, so gusto ko mag-focus sa aking review dahil sabi ko nga, hindi pwede na hindi ka board passers. Gusto ko talaga makatulong sa aking pamilya. So hindi ako basta-basta makatulong sa aking pamilya pag wala akong trabaho. So ang plano ko talaga makapasa sa board at magkaroon ng trabaho. Sa pagharap niya sa panibagong bukang liwayway, ay aalpas ulit siya sa mga dapit hapon. Sa paghakbang niya sa bagong yugto, ay haharap siya sa iba't ibang pagsubok. Ngunit kahit anuman ang dilim at takip silim na dumaan, ay buo ang pag-asa ni Orland dahil sa bawat paglubog ng araw ay naghihintay ang maliwanag na araw ng kinabukasan.